ay nasa halos 12 million na po ng mga senior citizen. Aba, napakarami nyo na. At talaga naman ang powers, ang authority po ng ating mga senior ay dumatagdag sa araw-araw dahil may nagbo-birthday. Welcome to the club of senior citizen. Di po ba araw-araw may nagbo-birthday? Huwag na po natin isipin yung wala. Ang mahalaga po, yung nandito po na dumarating at nakakasama po natin. Kaya naman salamat sa oras na ibinigay po ninyo na kayo po ay nandito kahit na tumagal po tayo ng 1 o 2 oras. Ito naman po ay panghabang buhay na tulong sa ating mga senior citizen. Ang isipin nyo na lang po, Naitay, na kayo po ay nagpahinga lamang sa inyong gawain sa bahay. Ang tatay na nagtatrabaho ng Monday to Saturday, ito na po yung pahinga ninyo. Yun na lang po ang ating isipin. At the same time, yung pahinga po na ito ay akid po ng magandang programa para sa inyo po lahat. Kaya naman, palakpakan po natin ang mga senior citizen. Pwede ba ilapit yung isang speaker? Naghihiwalay kasi yung boses ko. So, alam po ninyo, tatanungin po ninyo ako, bakit ako nag-iisang super marathon doon? Hindi naman ako lumilipad. Kaya ko lang po itaas ang aking gamay. Kaya ko lang po pumisto ng gano'n. Pero ang katotohanan po, dahil din sa pagmamahal ko po sa mga senior citizen, dahil din po siguro ako ay isang anak at may mga magulang pa, at higit sa lahat, ako po ay isang magulang na naramdaman ko po kung ano po ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa haba po ng panahon na inyong paglilingkod sa inyong pamilya, nagpaaral ng mga anak, araw-araw na may problema kung anong kakainin sa bahay, pag-uwi ng anak galing sa eskwelahan, paano ka papasok, wala na namang papasahin, wala na namang pamalengke. Sa haba po ng sakripisyo na ibinigay ninyo, natural lamang kayo po ibalikan ng magandang programa at totoong pagtulong sa ating mga senior citizen. Kaya naman syempre, tuwang-tuwa po ako. Kahit sabihin nila, ay naku si Mara Tamundo, pinapasok ko lang ang politika kaya bumababa. Hindi po yan totoo. Sapagkat 3 taon na po akong bumababa sa bawat barangay. Kung politika lang po ang lakad ko, hindi ko marahil gagawin yun. Dahil kadalasan ng nasa politika, bumababa lang kapag panahon ng kampanya. Pero ako po, ginawa ko po ito ng 3 taon dahil hindi ko na po mahintay na makita ang mga senior citizen na sobrang hirap. Araw-araw na mo problema kung saan ko iruha ng pambili ng gamot. Araw-araw nagtatrabaho pa, naglalaba, naglilinis, nagluluto. Kahit na kumikita ng 100, 200, 300, maswerte na 500, 1,000. Yung sakripisyo po na inyong ibinibigay, na nakikita ko po, yan po ang nag-udyok sa akin, na hindi ko kailangan hintayin pa na ako makaupo o maging isang politiko dahil ang totoong nagmamahal at nagmamalasakit, bababa po sa lahat ng oras at tutulong po sa kapwa. Yan po ang katotohanan sa aking ginagawa. Kaya naman po sa 3 taon na ako po ay bumababa, ipinapaliwanag at tinutulungan po ang ating ahensya na National Commission of Senior Citizens. Katuwang din po ako ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na maipakalat, masabi po ang mga programa na ibinaba po para sa inyo. Ito po ay hindi lamang dahil sa politika, hindi po totoo yan. Kasi kung ganun lang po ang aking lakad, marahil isang araw pa lang ako bumaba o isang linggo baka pagod na po ako. Ito po ay ginagawa ko ng 3 taon. Dahil kailangan po natin mahalin ang ating mga magulang. Kailangan po natin mahalin ang ating mga senior citizen. Dahil iisa lang po ang buhay natin. Marahil hindi na po mauulit ito. Kaya yung binigay po sa akin pagkakataon ng Panginoon na ako ay makapaglingkod at magkaroon ng daan ko para ako po ay bumaba. Hindi na po ako nagdalawang isip, kundi ginawa ko na po talaga ito bilang isang tao, bilang isang Pilipino, bilang isang anak nyo na po. Gusto ko pong maglingkod sa aking mga magulang. Dahil lahat ng sakripisyo at pagmamahal na inyong ipinakita po sa amin, talagang kailangan na po natin bigyan din ng halaga ang ating mga senior citizen. Kaya naman ako bilang isang anak nyo po, talaga po naglingkod lang po ako para sa inyo
Dahil nakita ko po na napabayaan ang ating mga senior citizen ng mahabang panahon, ito na rin po ang magbubukas daan sa atin para makita po nila kung ano ang halaga ng ating mga senior citizen. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kaya naman si Mara Tamundong, awatin man nila, pigilan man nila, pero hindi po nila maaawat ang nagdaramin ko at pagmamahal ko para sa inyong lahat. Kaya naman huwag isipin na ito'y ginagawa sa politika. Alam po ninyo, sa pagkakataong ito, sa dami na po nating naranasan, panahon pa ng pandemya, nakita nyo po na anib ang ating buhay, ang hirap po ng buhay. Ito po ay pangalawang buhay na po nating lahat. At dapat lamang yung ibinigay sa atin ng Panginoon ay gamitin na po natin sa kabutihan at paglilingkod po ng ating kapwa. Kaya dahil tumbong San Andres Bukid, Maynila, ipinanganak at lumaki ito sa Maynila mula sa aking puno. Natural lamang mahalin ko po ang ating buhay. Natural lamang na mahalin ko po ang ating mga kababayan. Dahil kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, marahil wala rin po Mara Tamundong sa inyong harapan. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil po sa ating mga senior citizen, sa aking mga magulang, kaya ako po ay nagkaroon ng buong pagkatao. Nagkaroon po ng Panginoon na ininilala. Nagkaroon po ako ng kaugalian na kailangan mahalin po natin ng ating kapwa. Kailangan pahalagahan po natin ang pagiging isang Pilipino. Dahil wala naman po ibang magmamahal sa atin, kundi tayo lang naman po. Kaya naman ang programa po ng NCSC, sana po yakapin ninyo, mahalin po ninyo at tanggapin po ninyo bilang isang anak nyo na po o isang tahanan na pumapasok para makapaglingkod. Dahil alam niyo naman, Tay, ang hirap po ng kalagayan natin ngayon. Marami po tayong pinagdaraanan pagdating sa financial, problema sa loob ng bansa hanggang sa labas. Ano po ba ang ating maitutulong para maibsan naman po yung ating pinagdaraanan? Yun po ang pagkakaisa natin lahat. Yun po yung pagpapakita ng katotohanan na kailangan magbigay po tayo ng malasakit sa ating kapwa. Dahil kung hindi po natin gagawin, sino po ang gagawa nito para sa atin? At kung hindi ko naman po ito ipapangaral sa ating mga kabataan, sino po ang magpapatuloy kapag tayo po ay nawala na? Kaya ang advokasya ko po na mabigyan po ng tamang pagpapalaki ang mga kabataan at magabayan po sila at higit sa lahat, matulungan at matutuhan po yung ating mga senior citizen, ito po talaga ang isa sa aking adhikain po at advokasya. Nasa politik po ako wala. Ito po ay gagawin ko para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat! Pasensya na po kayo, kausap po talaga ako. Hindi bumabalik yung boses ko. Pero sabi ko,